Nagawa nga po ng Miami Heat matambakan ng Washington Wizards sa kanilang Game 150-129 na pinangunahan ni Bam Adebayo na nagtala ng 83 big points sa kanyang 20 out of 43 shooting, 36 out of 43 naman sa free throws. Syempre dahil sa nagawang laro ito ni Bam Adebayo, nalampasan niya ang record noon ni Kobe Bryant na 81 points bilang pangalawa sa may pinakamataas na naitalang punto sa isang NBA game. Kaya trending ang kanyang pangalan sa social media sa dami ng mga pumupuri sa kanya. Halos may malaking personalidad ang kinongratulate si Bam Adebayo, pero kung may pumuri sa kanya, meron rin namang hindi na-amaze sa kanyang naging laro. May ilang mga fans ang disappointed sa dami ng free throws na nakuha nito. May nagsasabi rin naman kailangan nga daw ipatest ng NBA si Bam Adebayo pagkatapos ng kanilang game, since sobrang nakakagulat nga daw talaga ang naging laro nito, kung saan nagtala siya ng 83 points. Samantala, natalo nga ang Boston Celtics ngayong araw laban sa San Antonio Spurs 125-116, kung saan nasayang dito ang performance ni Derrick White na nagtala ng 34 points at si Jason Tatum 24 points. Sinubukan rin naman sana ng Boston Celtics makipagsabayan, sadyang hindi lamang nila kinaya ang lakas ng Spurs gamit ang undermanned na lineup matapos maagang mawala sa first half ang superstar na si Jaylen Brown kasunod ng pagkakatanggal nito dahil sa pakikipagsagutan sa mga officials. Dahil dito, nagtala lamang ito ng 8 points sa loob ng 15 minutes na playing time. Simula nang mawala si Brown sa lineup, bigla na lamang nga pong nanlamya ang opensa ng Boston na siyang sinamantala ng Spurs para matalo at matambakan sila. Pero matapos rin namang matanggal si Brown, hindi na rin naman napigilan nito ang sarili na magreklamo sa mga referee matapos siyang mag-post sa social media account bilang patama sa mga nag-o-officiate. Matagal na nga po niyang alam na kontrolado talaga ng mga referee ang game at hindi yan napapansin ng karamihan. Samantala, bago pa magumpisa ang laro ng Lakers at Wolves, expected na magiging mainit at pisikal ang larong ito, at yan rin naman ang nangyari sa umpisa ng first quarter. Sa higpit ng depensa ng magkabilang team, naging low scoring game ang simula, kung saan hirap nga ang mga players na makapagtala ng puntos. Maging si Luka Doncic, hirap na maipasok ang kanyang tira. Buti na lang nagkaroon rin naman ng mas maayos na shooting ang kanyang katandem na si Austin Reeves, na sa umpisa na rason kaya nasabayan nila ang Wolves sa first half, at simula nang makasabay makuha ng Lakers ang momentum, dito na sila umarangkada lalo na sa third quarter. Literal outplayed nila ang lahat ng Timberwolves players sa umpisa ng second half, mapa opensa at depensa. Shutdown rin naman dito si Anthony Edwards na sobrang nag-struggle sa shooting. Wala rin namang nagawa si Rudy Gobert at maging si Julius Randle sa depensa ng Lakers. Dahil sa mas maayos na adjustment sa depensa, nagkaroon rin naman ng confidence lalo sina Luka Doncic at Austin Reeves para maipasok ang mga ginagawang 3-pointer para tambakan at matalo ang Minnesota Timberwolves para makaupo sila sa number 4 sa Western Conference.